Ayan, makabalak, hello sa inyo. I'm back again, no? So, medyo ano tayo makabalak, pang inverse ng energy makabalak ba, no? Meron ganoon makabalak. Natatawa ako niyan makabalak ba? Yung sayaw ng yung mga ganon-ganon, yung maraming nagtitinginan ng mga chicks makabalak ba? Ganun, yun, gaganon yun yung mga sayaw na makabalak. Natatawa ako niyan makabalak. Tapos naka-brief lang ba? Yeah, maraming mga chicks na nanonood sa kanila. Pero hindi siya matatawa makabalak. Parang professional ba? Hindi tatayo yung sa kanya. Ngayon ganun makabalak ba? Professional na lagi. Kuya mo. Meron nga mga... Yan, naghanap sa kasama niya makabalak ko. Yan, makabalak ba? Meron nga yung mga kabalak na yung nagatato makabalak. Babae yung tinatatawan niya. Dito talaga. Pero, iwan ko niya anong feel niya mga kabalak, no? Hindi siya na ano ba? Parang ngayon sa lalaki mga kabalak, professional talaga mga kabalak. Hindi siya naiilang, hindi siya nakuan. Yan, siguro mga kabalak, no? Pagsanay na sa mga kaigatan. Ayan, anyway mga kabalak, balik tayo sa ating chika-chiks kwentuhan. Ayan, ito yung sabi ko mga kabalak. Na nagwa-wine red siya, yan, no? Pero yung paa niya makabalak, parang unting-unting nawawala yung white na leg niya. Parang napapalitan siya ng yellow, parang nagdo-dominant yung yellow pa rin niya. Dahil siguro sa sweater. Kasi ilang sweater na kasing napasok doon mga kabalak eh. Ilang pang sweater na. Kaya pero meron siyang nag-aano ng white, medyo parang nagkukuspaw ba. Pero parang kung tingnan mo siya, mostly yellow leg siya, no? So, ganun lang, nakita ko lang mga spotting na ano niyan, mga white na ano. Ayan siya mga kabalak, no? So, ito yung brother niya. Yung gold kanina. Ito yung kulay na pinapalabas niya na yung 4 times. Nagiging 4 times siya, no? Yung sa gold, yung pagkakaalam ko, hanggang 2 lang sila nananalo. Pero nananalo siya ng isa beses, yung iba, tag-2. Whereas ito, mga kabalak, 4 na beses siya, kaya niyang ipanalo yung sarili niya sa 4 na beses. Yun lang yung gold, medyo hindi masyado. Pagkatatlo, parang nahihirapan sila. Or usually, kahit na isang beses, itutupada mo or iulot mo, itarik mo sila, talagang nananalo. Kahit gold siya, kahit 1 time siya, importante, nananalo mga kabalak, no? Yung dadaan siya nga, yung winning percentage niya ba? Importante nananalo. Hindi nga lang makabalik sa kulungan, dahil siguro matibay rin yung kalaban, talagang sa Bisaya pa yan, naunong. No? Matapos mo yung kalaban mo, pag uwi mo, tapos ka rin, parang ganun mga kabalak. Yun yung problema nun. Pero, nananalo siya ng isang beses, hanggang 2, hanggang doon siya yung record niya. Pero ito mga kabalak, kaya niya yung 4. Kaya sabi ko, pag lalabas ito, i-propagate ko to. Yung nauna kasi nito, naka-4 na. Kaso ayaw naman ng brother ko na kunin, kahit napalitan na lang ng ibang lalaki o bayaran, para ma-propagate yun siya, maiayos. Pwede siyang ibalik dito sa mga kapatid, sa mga ito nga bats ba, na mga babae nito, pwede siyang i-breeding ulit para makunan ng linyada yon, no? Pwede siyang ganun mga kabalak, mga kabreeder. Yun sana, pero ayaw na niya. Dahil hindi na daw sa amin. Which is tama rin yun. Basta't na i-let go mo na yung manok, hindi na yun sa'yo. Pera na lang bayaran mo, bigyan mo yan ng pera yon, or palitan mo ng ibang lalaki na ganon. Kasi 4 times sayang naman yon. Baka pag 5, hindi mo na alam yung mangyayari, no? Usually, may hangganan kasi. So, ang dapat noon, pang-breeding lang siya mga kabalak. Bibreed mo lang siya ba? Basta ito sila, tested na mga kabalak, no? I-propagate na lang namin. Maghanap ako ng ganitong kulay mga kabalak. I'm sure ito, pag nagla-light foul kasi ito, usually ito. Pero ito yung dito niya, nagiging dark side o wine red siya mga kabalak, no? Parang round head. Ganun man yung mga round head. Mga dark man yan siya, wine red, parang ganun. Boston, mga ganun.
Ganun siya, or Dan Gray, mga ganun nga. Medyo dark yan sila. So, ayun mga kabalak, no? Oh, just to be updated lang, kayo mga kabalak. Ayan. Kasi baka makita niyo mga taga-subaybay ko sa mga Chika Chicks Katuno, mga ka-breeder, ba't hindi na ako nag-upload ng nagkikwento ng manok? O baka maboring din yung iba, no? So, ayan, kailangan natin mag-upload ng panibagong video sa atin. Yung mga ka-breeder, yung nagsisimula, hindi pa naman ako nagiging kilala or nagiging big deal, nagiging big time, naging saan-saan. Pero isa lang yung masasabi ko mga kabalak. Kahit ano yan, ito, dahil nandito tayo sa place ng, kumbaga, yung level na antas na pamumuhay mga kabalak ba? Nandito lang tayo, no? Sa mga ka-breeder, mga maliliit, o sa mga viewers na makapanood nito, hindi na tayo kailangan makipag-anuhan sa malalaki, makipag-compete, dahil ganon. Yung manok nila, the same lang yan para sa atin, sa ating manok inalagaan. Kahit na manok ng big time, kaya natin yan silang labanan. Yung hindi natin kayang labanan, kung paano tayo makapasok niyan. Dahil yung unang-una, yung entrance niyan, entry fee at saka minimum bid, yun ang hindi natin kayang ilaban. Yun ang mga ka-breeder, mga ka-backyard, mga ka-side yard, ka-front yard, yun ang yung hindi kaya natin. Pero in terms sa pagmamanok, mga kabalak, mga ka-breeder, the same lang yan. Na kahit nga Mistiso, Bisaya, meron akong kilala noon, yung tawag namin mga ka-breeder ba, tatay. Tatay, kapitbahay lang namin dito. Yan, malapit lang man yung sabungan sa amin dito. Yung inaalagaan ni mga kabalak, talagang Bisaya. Bisaya talaga. Hindi mistisuhin. Yung Bisaya sa bukid ba? Kukunin niya doon sa kanilang bukirin, tapos itupadan niya dyan sa amin. Sa pista. May pista man, tinatawag, di ba? May marami mga tupada. So, ayun siya mga kabalak. Tapos, inuulot niya dyan. Tinutupadan niya dyan sa amin. Laban sa mga Texas na manok. Magagandang manok. Mga light fowl, kahit ano, mga dark. Yung mga dark, matitibay yan sila. Tapos, nagwa-white leg siya. Matitibay yan siya. Yung Bisaya niya, nilalaban niya doon. Mga kabalak, yung matanda, tawang-tawa. Basta ayaw ko lang banggitin yung pangalan niya. Basta nandiyan, nakakita ko pa yan siya dyan. Pero hindi na siya nag-aalaga yung ng manok ngayon. Kaya medyo matanda na talaga mga kabalak. Matanda na siya. Medyo, yun, pauking pang dyan na lang. At saka, hindi niya maiwanan dyan. Basta anyway, kahit ano pa yan, so yun yung inalagaan niya mga kabalak. No, natutuwa siya doon sa Bisayang manok. Pinapakain niya, ganun. Pagdating ng pista, puntayan siya dyan sa amin. Natutupada din siya doon. Tapos mataparan naman ang makabalak. Ilogan siya, surrounded by Texas. Pure nga manok siya. Surrounded siya, ganun. Pag-aagawan siya, dito tatay, dito tatang, dito tatay, dito tatang. Paano man yan? Napaka-hybrid. Sa farm pa yung galing yung iba. Talagang malalaking farm. Siyempre kung saan yung pista, yung mga big time, wala na silang pakialam. Parang talagang lalaban yan sila kahit maliit ka dahil siyempre may pera man yan. Laban na doon mga kabalak. Nanalo ngayon mga kabalak. Bisayang Bisaya. So, ang interpretation ko sa manok, kahit big time ka, the same lang tayo ng manok. Yun nga sabi ng isang breeder, minsan nga yung sa tari, 80% sa kanya, 60 to 70 to 80%. Basta lang yung manok mo na namamalo siya. At syempre, handa mo rin. Kahit na Bisaya yun siya. Mistiso yun siya. Ganun man mga kabalak. Yung interpretation niya, yung magaling maglagay ng tari. So, ibig sabihin, nawala na yung sa breeder. No? Yung characteristic ng pag-breeding, nawawala na yun siya. Parang baliwala na. Pero hindi natin iset aside yung breeder mga kabalak dahil masaya man yung breeding, no? Pero sa akin, kung ako yung nakikinig doon sa salita niya, may point din siya. Nandito yung sikreto sa tari. Mga kabalak, no? Kasi kahit paminsan-minsan lang papalo yung manok mo, pag maganda yung pagka-place niyan, na timingan yung sayo, talagang gaganon yan. Daday, biyan, sukarap talaga yan. Mga kabalak.
yung single puncher mga kabalak, deadly masyado yan sila. Kahit na off color, basta may timing. Yung timing mga kabalak, diyan masisira yung manok mo. Pag lalo na yung manok mo walang timing, sugod ng sugod, pasok ng pasok. Gaganon yan mga kabalak. Kahit na yung mistiso, gaganon yan sila. Kaya yun, yung karakteristik nitong mga kabalak. Parang namamana doon sa mistiso mga kabalak ba? May Bisaya mga kabalak. Parang sa kuan pa yan, salto. Gaganon siya. Pag ilag niyan ganon, pagpasok mo kabalak, saka siya gaganon. Doon laging nananalo itong ganon na kulay mga kabalak. Yung sa pagkakaalam ko. Ito na yun siya, na kulay. Yung gold, hindi ganito yung style kasi. Kaya, tag-isa lang yung panalo niya. O at least nananalo mga kabalak. Tapos, early pa siya nananalo. Bata pa nananalo na siya. Kahit tupada lang yan mga kabalak ha. Ito, kahit hakfight lang yan mga kabalak. May tari good yan mga kabalak. Yang big time, the same lang man yan sa pagtaod dito. Kaya yung breeding, kahit ano lang siya. Basta importante lang yung manok mo, consistent para sa akin. Nga nananalo siya. Yung gameness niya, nandoon siya. Basta hindi aayaw, especially doon mga kabalak, tandaan nyo yung timing. Yung good timing na manok. Meron ding manok na mga kabalak ba? Ito mga kabreeder. Merong manok na nervyoso. Hindi lang natin nakikita na nare-reading sa kanila, no? Parang tao din yan sila. Parang kagaya sa atin ba? Ninenervyos, ganun din siya. So, sabi nila, kung namamana yan siya, so, I think, the best thing, maghanap na naman ng mag-breed naman ng iba na naman, no? Parang naghahantay yung mga kabalak ba? Naghahantay tayo ng ganitong mga linyada na talagang nakakipag-compete, nakapag-sabayan mga kabalak. Kahit gaanong anggulo, kaya nilang magpaluan doon. Basta sa akin na mga kabalak, kung ako yung tatanungin nyo, yung good timing talaga. Yun lang yung panglaban ko kung ako mismong breeder na tatanungin mo. Although hindi pa naman malakihan yun sa akin, yung basis ko lang ba? As an ordinary guy, ordinary breeder, as a backyard breeder, front yard breeder, side yard breeder, ano yung pa yan? Yung characteristic na hanapin ko, yun siya, yung good timing. Kahit na single stroker yan siya, single puncher. Basta yun makabalak. Saludo ako. Ganon, no? Gaganon na yung manok, lilihis, plaplastar siya, maghanap siya ng magandang timing. Pagpasok ng kalaban, aangat yung sayo. Kahit na kunti lang. Lalamang ka lang ng angat ng gano'n, no? Ganon, kalaki. Ganon lang kunti, wala na. Grabe mga kabalak. Yung sa gameness naman, ground fight mga kabalak, gusto ko sa manok, hindi hahawak. Hindi hahawak dito hanggat maaari. Yung pilay niya, kaya niyang ipalo pa, no? Hindi na gaganon. Gaganon man siya bago niya paluin. Ganon, hindi na. Kaya niyang gaganon. Mayroon ako nakita niyan mga kabalak, pero hindi sa aming manok yun. Gaganon, sa kaibigan ko ba, binigay sa kanya. Parang sweater type din yun siya. Basta, iwan ko basta red na kulay. Hindi ko lang alam yung linyada nun kasi binigay lang sa kanya. Hindi na nagtanong ng mga linyada. Kasi yung Boston Roundhead, parang ganon din eh. May mga light foul din, may dark side. Yung mga ganon, may lemon, may orange yung hakil dito. Yung ganon siya makabalak. Magaling. Napilay na yung tarian makabalak. Giganon pa niya sa lupa, no? Pagdikit sa kalaban, sa opponent, yung bali niya, giganon talaga mga kabalak. Nananalo pa siya. Pilay na yung dito niya, nakakatapos pa. No, bira mo yan mga kabalak. Yun manok na yun ang pinakagrabing gameness. Yun sana yung hahanapin mo magandang pambreeding, no? So, bihira lang yan. So, I think mga kabalak, yung pintuhan natin, no? Meron tayong napupulot as a breeder, no? Yung mga maliliit na breeding, yung characteristic ng manok yung kukunin natin. Yung magandang estilo na panglaban. Yung isang may bibigay ko na words, yung kanina, timing talaga. Yung timing, hindi nervyoso na manok. Timing lang siya. Yun mga kabalak, wala na, tapos na.
Yun na yung pinakamaganda. Ayan mga kabalak. Until next time, na naman, tuloy tayo sa ating kwentuhan, updated sa ating Chika Chicks kwentuhan sa pagmamanok. Mga ka-breeder, ka-backyard, until next time, no? Hanggang dito na lang. So, ayan.